Mga miyembro ng Kidnap for Ransom Group ang mga sakay ng SUV na nakabarila ng mga pulis sa Macapagal Boulevard sa Parañaque, kagabi. Patay ang 4 na suspect kabilang ang 2 dinismiss na pulis. Nawawala pang malaking bahagi ng 10 milyong pisong ibinayad umano ng pamilya na nasagip na biktima. Saksi, si June Veneracion. Napagapang sa takot ang mga tao sa isang kainan sa Parañaque. Nang bulabugin sila ng sunod-sunod na putok pasado alas 7 kagabi. May mga nagsidapa, ang iba nagtago sa banyo. At nagpatay ng ilaw. Ayon sa uploader na si Pau Sagenes, narinig nilang may nagbabarilan sa labas. Kaya agad silang nagtago lalo't may kasama silang bata. Nang humupa ang putukan, magkakasunod na inilabas sa mga pulis mula sa isang sasakyan ang 4 na lalaking duguan. Kwento ng isang saksi, nataon na nakapula ang stoplight nang maganap ang engkwentro. Nakarinig lang po kami ng putukan na yung nakita ko lang po, nagtago na po kami ng kasi nagkaarat-ratan na po doon sa kabilang lane. Ayon sa PNP, mga suspect sa kidnap for ransom ang 4 na nakaengkwentro ng mga pulis sa bahagi ng Macapagal Boulevard. Nailigtas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 78 anyos na biktima. Isinagawa ang rescue operation kasunod ng sumbong ng kaanak ng biktima matapos siyang dukutin noong April 14. Nag-report sa atin yung isa sa mga complainant at sinasabi nga nila na yung kanilang kamag-anak na isang naturalized Pilipino na at kinidnap nung araw na yon. Gamit umano ang cellphone ng biktima, tumawag ang mga kidnapper sa kanyang manugang. 50 milyong piso umano ang inisyal na hininging ransom, pero napababa ito sa 10 milyong piso. Bandang alas 7 kagabi sa may Quirino Grandstand, ibinigay ng kaanak ng biktima ang ransom sa mga suspect. Ang usapan, malapit sa CCP complex, ibababa ang biktima, pero hindi ito natuloy. Naghiwalay umano ng ruta ang mga suspect. Sakay ng SUV ang biktima, habang ang ransom naman nasa MPV. Parehong sinundan ng mga pulis ang 2 sasakyan. At nang ibinaba ang biktima, doon na kumilos ang mga operatiba. Nung masense nila na pulis pa lang kata at may nagkakaputok po. So ganun na po ang naging resulta. Isinugod sa ospital ang 4 na suspect pero idineklarang dead on arrival. Sugatan din ng isang pulis. Maayos na ang kanyang kalagayan. Dumating ang mga operatiba ng Southern Police District para tumulong sa pagproseso sa lugar. Ayon sa SPD, walang naiulat sa kanila kung may nadamay na sibilyan. Ang MPV naman na gamit ng ibang suspect natagpuan sa isang parking lot sa Adriatico sa Maynila pasado alas 8 kagabi. Bali may tumawag sa amin na parking attendant dito sa may Rizal Memorial. Mayroong pinaradang sasakyan na mabilis pumarada tapos biglang may nagtakbuhan yung mga occupant ng sasakyan. Walang CCTV sa lugar at tanging parking attendant lang ang nakakita sa mga suspect. Nang inspeksyonin ng SOCO ang sasakyan, tumambad sa kanilang iba't ibang gamit tulad ng baril, mga bala, 2 pares ng plate number at conduction sticker. Meron ding posas, cable tie at mga damit. Kabilang ang ilang uniforme ng PNP na bine-verifika pa kung lehitimo. Na-recover din sa sasakyan ang mahigit 1 milyong pisong cash. Hinala ng pulisya, itinakbo ng mga tumakas sa suspect ang malaking bahagi ng ransom. Pinaniniwalaan po natin bilang parte ng investigasyon, hindi tayo naniniwala na 4 lang po yung suspect natin. Ayon sa PNP AKG, dati nang sangkot sa 2 kidnapping case ang mga nasabing suspect. 2 raw sa kanila ang dating pulis, habang ang isa nakitaan ng NBI ID. Itong mga background ng ating mga suspect, 2 po doon, mga dismissed na pulis at 2 po doon ang civilian. Bakit sila natanggal sa service? Anong naging kaso nila? Yung isang grave neglect of duty, yung isa ay mayroong naka-awol, yung isa. At yung isa po pala, doon sa mga suspect natin dito ay mayroong warrant of arrest. Malversation of public funds. Sinisiyasat pa ng PNP kung paanong nakilala at dinukot ng mga suspect ang biktima na isang negosyante at naturalized Filipino.
Inaalam pa rin kung may iba pang sangkot sa pagdukot. June Veneracion ang inyo, saksi